Purihin ang pangalan ng ating Panginoon na napakadakila sa oras na ito sapagkat tayo po ay magkakasama upang atin pong pagsaluhan ang salita ng ating Panginoon. Ang inyo pong lingkod ay nasisiyahan at nananabik upang maghain sa inyo ng tanging pagkain sa oras na ito para po sa atin pong espiritualidad. Pahintulutan niyo po muna ako'y bumati. Aking binabati ang atin pong mga taga-subaybay sa sandaling ito. Nawa po ay nandyan lamang po kayo at magpapatuloy sa pagsusubaybay hanggang sa matapos po ang atin pong programa sa gabing ito. At sa inyo na aking mga kaibigan at mga kasama sa gawain, ako po ay humihiling sa inyo na naway nandyan din po kayo umaantabay at naghahain din ng panalangin para sa Panginoon na ang programang ito ay magiging pagpapala sa gabing ito sa lahat po ng makikinig. Kamusta po kayo? Lalo tigit sa panahon ngayon na ang buhay ay hindi po madali. Ang COVID-19 ay may marami pong epekto kahit saan. Lalo tigit sa atin ngayon na naglilingkod sa ating Panginoon. Ang normal po nating ginagawa dati ay hindi na po ngayon. Kaya atin pong idinadalangin sa ating Panginoon na sana sa ganito pong kaparaanan, tayo po ay makakita ng mas higit pang liwanag ng katotohanan. May mga rason kung bakit kailangan po tayong magiging masaya, na tayo po'y magpipiging kung po pwede araw-araw, sapagkat ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran at inaasahan ay may mga pangakong Kanyang iniwan at ibinilin sa bawat isa sa atin na nagpapasigla at nagpapaalab ng atin pong pananampalataya at paglilingkod. May mga pagdiriwang sa banal na kasulatan na nais ko pong i-share sa inyo sa gabing ito. At yan ang atin pong pag-uusapan. At bago pa tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos amang nasa langit, salamat sa pagkakataong ito na kami po ay naririto at umaantabay na iyo pong ipapaliwanag sa pagsasalaysay ng iyo pong lingkod ang karagdagang kaliwanagan ng katotohanan na magiging gabay ng bawat isa, lalo tigit sa panahon ngayon. Naway matagpuan namin ang higit na mga dahilan upang kami po'y magpiging, magdiriwang, magsaya na humahawak ng iyong pangako na inaasahan na ito po ay magaganap sa lalong madaling panahon. Punuin po kami ng iyong Espiritu at samahan ng iyong mga piling anghel. Marami pong salamat sa iyo pong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan ni Kristo Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Genesis chapter 2, verses 1 up to 3. Pakinggan po natin ang sinasabi, and I'll be reading from the King James Version. Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them, and on the seventh day God ended his work which he had made. And he rested on the seventh day from all his work which he had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. Ang senaryong ito ay naglalarawan na may isang makapangyarihan sa lahat-lahat na lumikha ng lahat-lahat po ng mga bagay na atin pong nakikita dito po sa sandaigdigan. Kahit pang hindi po nakikita, subalit atin pong nararamdaman, tayo po'y naniniwala na ito po'y gawa ng ating Panginoon.
Karamihan sa kanila ay binigkas lamang ng ating may kapal at ito po ay naganap. Subalit may isa na kung saan sa ika-6 na araw ng kanyang paglalalang, mayroon pong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na sunod-sunod na paglalalang ang ating Panginoon sa mga araw na yon. At ang crowning act of God's glory ay Kanya pong ginawa o nilalang sa pamamagitan po ng Kanyang makapangyarihang kamay. At pagkatapos mula sa Kanya, mismo sa loob niya, ay may ibinahagi upang ang taong Kanyang nilikha ay magkaroon po ng buhay. Here comes the 7th day. Wala na pong ginawang ating Panginoon. Sa katunayan, ang atin pong nabasa ay nagsasalaysay, God rested on that day. At hindi lamang po siya nagpahinga, kundi Kanya pong pinagpala ang araw na iyon. In my understanding, on that day was a celebration of creation. Ang Diyos na lumikha at ang mga tao na Kanyang nilikha ay nagkatagpo-tagpo. Mayroong ugnayan, mayroong paglalapit ang bawat isa. At ito, ramdam at nakikita o nasasaksihan ng mga nilalang ng ating Panginoon ang kahiwagaan, ang kahangahangang lilikha ng ating Diyos. At ang tao, sa Kanya pong katangian, kakaiba sa katangian ng iba pang mga nilikha, ay maaaring magkaroon po ng damdamin, ng impresyon, ng respeto, ng pagkikilala sa Kanya pong tagapaglikha. Kaya ang araw na yon ay isang pagkakataon na kung saan sa umpisa pa lamang ay nais ng Diyos na madama at makilala o di kaya'y ma-recognize na ang tao po ay mayroong nilikhang o mayroon pong tagapaglikha na makapangyarihan at nagnanais na magkaroon po ng ugnayan sa isa't isa. Isang event na kung saan ay hindi po natin dapat kalimutan bilang mga estudyante ng banal na kasulatan, na tayo bilang tao na nilikha ng ating Panginoon ay mayroon pong simulain o mayroon pong pinagmulan. At sa ika-7 araw, ang unang araw ng pagtatagpo, ay ipinapakilala ang kahalagahan ng araw na yun na kung saan ay hindi po dapat kalimutan. A day to celebrate. A day to celebrate creation. Subalit kung atin pong papansinin, mahal kong tagapakinig, pagkatapos po ng celebration na yon, ay sinundan ng hindi po kaaya-ayang karanasan. Hindi ko po ito ipapaliwanag ng mahaba, ng matagal. Subalit alam po natin, the fall after celebration of creation ay nasa sa Biblia at alam po natin ang naging resulta nito sa buhay ng tao mula noon at kahit ngayon. Lumitaw ang isang isyu na kung saan isyu na sangkot ang bawat isa. At makikita po natin na ang Diyos ay hindi po tumalikod sa bawat isa sa atin. Patuloy po siyang nakikisangkot at patuloy po siyang may balak na nilalatag sa bawat tao na Kanyang minamahal. Sundan po ninyo ako sa paglalarawan ng ikalawang event na kung saan ay mahalaga ding dapat po nating bulay-bulayin at dapat pakatandaan sa buong buhay po natin. Dumako po tayo sa New Testament ng Bible po natin, mga kapatid. Kanina, ang atin pong sinasalaysay ay sa Old Testament at ngayon po naman ay sa New Testament.
Buksan po natin ang Luke chapter 23. Verses 54 and 56 ay isang paglalarawan ng isang event na very significant sa chapter po ng kasaysayan ng sanlibutan at mahalaga sa bawat individual na nabubuhay dito sa sandaigdigan. 54 ang sabi po dito. And that day was the preparation, and the Sabbath drew on. And the women also which came with him from Galilee followed after, and beheld the sepulchre, and how his body was laid. And they returned, and prepared spices and ointments, and rested the Sabbath day according to the commandment. Ang selebrasyong ito kung akin pong ilalarawan, ito po ay selebrasyon nga, subalit kakaiba ito sa unang celebration na atin pong nabanggit batay sa Genesis chapter 2. Opo, may pagtatagpo dito mga kapatid, mga giliw kong kaibigan. May pagtatagpo. Hindi upang ipagdiwang na katulad po ng dati. Ito'y pagtatagpo upang magkaroon po ng sulimning sandali upang angkinin sa bawat puso at sa bawat diwa ng mga apostles ang laki at ang hiwaga ng pag-ibig ng ating Panginoon sapagkat siya na walang kasalanan ay nag-alay ng kanyang buhay para lamang po sa kanyang mga sinisintang mga ibig iligtas. At yun ay ikaw, ako, at tayong lahat mula sa kapahamakan. Nais niyang ilarawan kung ano ang Diyos. Nais niyang lalo pang ipakilala ang Diyos na dati niya nang ipinakilala nung una. Ang selebrasyong ito ay taimtim na pag-iisip o pagbubulay-bulay na ang Diyos ay napakadakila, na ang Diyos ay nagsakripisyo ng kanyang sariling buhay upang mabago ang takbo ng buhay, hindi lamang ng mga tao mula noon, hindi lamang ng mga apostles, hindi lamang ng mga tao sa kapanahunan ng ating Panginoon, kundi pati na rin sa ating kapanahunan at hanggang sa panahon bago pa dumating muli ang ating Panginoon. So kung tayo po ay maglalarawan ito, ay tiyak na tayo po ay mag-iisip ng kadakilaan ng ating Panginoon na kanyang ipinakita sa paglilingkod nang wala pong pasubaling iniisip na kapalit. Ang kanyang pag-ibig ay higit pa sa kamatayan. Ang kanyang pagmamahal at ang kanyang plano para sa bawat isa sa atin ay higit pa sa mga pasakit na kanya pong naranasan. I think kahanga-hanga po ang event na ito. During this event, Satan is trying to seal the destiny of Jesus and our individual destiny in the tomb or in the death. Subalit, tingnan po natin ang karugtong ng event na ito na siyang magbubukas ng bagong buhay, bagong umaga ng bawat kumikilala sa Diyos at nagpapahalaga ng kanyang sakripisyo. Sundan niyo po ako sa pagbabasa ng Luke chapter 24 verse 1. Now upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them. Anong nangyari? Pagkatapos ng
mga sandaling banal ng pagkakatipon, ng pagsasama-sama, ng pag-uugnay, ng damdamin ng ating mga kinikilalang mga apostles. Saan kaganapan na nangyari ng araw na yun na si Kristo po ay namatay? Ang sumunod na araw ay umpisa ng lingguhan na atin pong inaasahan na umiikot o di kaya'y pabalik-balik. Ang nangyari dito, nabuhay ang ating Panginoon. Mayroon lamang po akong ididiin na sa selebrasyong atin pong nabanggit ay mayroon pong takdang panahon na hindi po dapat kalimutan. Takdang panahon na kung saan ay itinuturo ng ating Panginoon, idinisenyo niya na magiging bahagi ng atin pong kagawian sa atin pong buhay at paglilingkod. Na ang kanyang ninanais ay ito'y atin pong alalahanin at sa ating pag-aalaala o paggunita ay hindi po natin makakaligtaan ang kaganapan sa unang event at ang kaganapan sa ikalawang event. Ang araw na naitakda, kung atin pong napuna ang mga araw na nabanggit sa Kabanata 23, ay ang mga araw na kung saan namatay ang ating Panginoon, nailibing ang ating Panginoon, at nabuhay ang ating Panginoon. Nais kong madaliin ang pagsasalaysay ng araw na ito sapagkat nais kong idiin pa ang higit pang mga kailangang mga katotohanan na atin pong isasalaysay sa atin pong pag-aaral. Kailan nga ba nabuhay ang ating Panginoon? Ang Biblia ay mayroon pong sinasabi kung kailang araw yon. At alam natin sapagkat marami ang nabubuhay sa mundong ito na naniniwala ng ating Panginoon ay nabuhay very early in the morning or early morning of Sunday. Na kung atin pong susundan pabalik, tutuntunin pabalik, ang araw na sumunod sa araw na namatay ang ating Panginoon ay walang iba kundi Saturday. At bago pa ang Saturday, si Kristo po'y pinako at namatay siya. At yung araw na yun ay Friday. So ang buong salaysayin ay tumatakbong kagaya nito. Friday, namatay ang ating Panginoon. At ang ating paniniwala, He died at about 3 o'clock in the afternoon. At bago pa mag-sunset, ay pinagsikapan ng mga lingkod ng ating Panginoon na maayos po ang kanyang libingan at siya mismo ay mailibing. At ang sabi sa salaysayin sa Luke chapter 23, mga huling talata, at sumapit ang araw ng kapahingahan at sila po'y namahinga ayon po sa kautusan. And on that day, they were celebrating in such a way na very different po sa unang celebration natin pong nabanggit. Ang celebration na yun ay celebration na kinikilala nila ng Diyos ay tangi pong nagmahal sa kanila ng sobra-sobra. Pagmamahal na higit pa sa kamatayan. Nais kong isalaysay at sabihin na ang kaaway nung araw na yun na nagbubulay-bulay ang mga disciples ay mayroong hakbangin ang kaaway, si Satanas, na nais niyang silyuhan ang libingan sa bagay na ito po'y nangangahulugan na ang kaaway ay nagnanais na ang Panginoon ay matapos at humantong lamang
sa libingan o sa kanyang kamatayan. Pati na tayo na mga umaasa, ang kaaway ay naghahangad na matapos din ang ating pag-asa sa kamatayan. Subalit, salamat sapagkat sa bagong simula ng linggo na kung saan ay maaari na muli tayong humakbang tungo sa pagpapaunlad ng ating buhay, sa pagpapasulong ng atin pong mga balakin sa atin pong buhay. Ang pagbalik ng rotation o cycle, mga kapatid at giliw kong mga kaibigan na nakikinig kung atin pong iintindihin, ang lingguhang binabantayan po nating takbo ng panahon ay nag-uukit na muli ng panibagong umpisa ng ating buhay. Dahil ang ating Panginoon ay nabuhay na magmuli. So let's not forget the celebration of creation, the first event, big event. And let's not forget the big event number 2, the celebration of redemption. Ngayon, may bagong simula na naman ang bagong araw sa atin pong buhay. And that is the big event number 3, the celebration of the new day. Magtatanong po ako sa inyo ngayong umaga. Ngayong sandaling ito. Do you have big events in your life? Ang atin pang buhay ay mayroon bang pattern na kagaya sa pattern na nais ng Diyos? Kung atin pong bubulay-bulayin ang atin pong buhay at pananampalataya, ang kaganapan ng Genesis, kung paano po ito mag-uumpisa, ay may kinalaman sa gawain ng ating Panginoon at sa Kanyang adhikain sa bawat isa sa atin. Ephesians chapter 1, verse 13, in whom ye also trusted, and after ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest. Sa iba pong version ng Biblia, earnest is guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession and to the praise of His glory. Magkakaroon ng umpisa o Genesis ang ating buhay sa isang bagong umaga na magniningning sa liwanag ng katotohanan at pag-asa. Pagkatapos po, na tayo po'y makarinig ng salita ng katotohanan. Sa gabing ito ako po'y naglalahad sa inyo at nagsishare sa inyo ng salita ng katotohanan. At maaring ikaw ay ngayon lamang nakarinig nito, maaring magkaroon ka ng bagong umpisa ng iyong buhay na napupuspos ng liwanag. Ang salita ng katotohanan na nais po nating pakinggan ay ang magandang balita ng iyong kaligtasan. Na kung saan, kung ikaw ay maniniwala sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ay sisilyuhan ka at upang matandaan ka ng ating Panginoon na naghahangad na siya'y kikilalanin, na siya'y aangkinin, na siya'y iyong paglilingkuran. Mga kaibigan, remember Exodus chapter 20. Remember the Sabbath day to keep it holy. May ninanais ang Diyos sa paglalarawan at sa pagtuturo niya ng katotohanan, ng salita ng ating Panginoon, ng mensahe ng kaligtasan, na mayroon po tayong dapat alalahanin,
hindi kakalimutan. At yun po ay ang araw na atin pong nasabing naitakda sa mga celebration na dapat po itong ipangilin, na dapat pong pakabanalin. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Nais ng Diyos na sa bawat linggo ng ating buhay, ng ating mga karanasan, ay mayroon pong isang araw na Kanyang dinisinyo at Kanyang itinakda na tayo po ay hindi po dapat makakalimot ng atin pong simulain kung sino po tayo, sino ang Diyos na tangi pong nagnanais na makikiugnay sa bawat isa sa atin. Sa Ezekiel chapter 20, verse 20, and hallowed my Sabbaths, and these shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God. Mas dinudugtungan pa ng Panginoon sa verse 12. Tayo po ay magbabasa ng verse 12. Moreover, also I gave them my Sabbaths to be a sign between me and them, that they may know that I am the Lord that sanctify them. Sa pangingilin ng araw ng Sabat, ng itinakdang araw na kung saan ay magsiselebrate po tayo ng Kanyang kadakilan, ng Kanyang kapangyarihan. Nais niyang magkaroon po tayo ng ugnayan, ng relasyon, ng Diyos ay aangkin sa atin na Kanya, na tayo'y Kanya, at tayo ay aangkin sa Kanya. Na by the way, nais ko po lamang magkaroon po ng pag-uusap na ika nga ay parang malapitan lamang po tayo. Kung hindi po siya ang ating Diyos, at kung tayo ay hindi Kanya, kanino po tayo? Maliwanag po dito, nasa banal na kasulatan, ang itinakdang araw ay dinisinyo ng ating Panginoon upang magkaroon po ng relasyon, ng pagkakakilala sa bawat isa sa atin, sa Kanya. Kaya heto, alalahanin po natin na tayo'y Kanya sa simula pa lamang in the event, number one, big event, that day, the day of celebration of His creation. And on the second big event, the day to celebrate redemption. By creation and by redemption, tayo po ay pinag-aarian ng Diyos. At tayo po'y kumikilala sa Kanya na Siyang naglalang sa atin at tayo ay Kanyang niligtas. That's sanctify them kung atin pong uisisign ang magiging kahulugan po nito sa atin pong buhay. Sa buong Biblia, ang kasaysayan na itinuturo nito ay mga palatandaan ng plano ng Diyos sa paglilikha na muli ng bagong sanlibutan na titirahan na muli ng Kanyang banal o ng Kanyang bayan. Matthew chapter 11, ang Diyos ay nangungumbida sa bawat isa sa atin. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. For my yoke is easy, and my burden is light.
Ating nabanggit kanina na mayroon pong hakbangin upang magkaroon po tayo ng simula ng atin pong buhay na dapat ding i-celebrate. At yung simulang yun ay naganap nung panahon na tayo po'y tumanggap ng salita ng katotohanan, ang mensahe ng kaligtasan, nang tayo po'y sumampalataya, tayo po'y itiniyak ng banal na Espiritu na may bahagi sa kaligtasan ng ating Panginoon. Mula sa panahong yun, kagaya ng Genesis, pagkatapos ng karanasan ng celebration, ay pumasok po ang pagkahulog ng sanlibutan sa kasalanan. Magkakaroon din po tayo ika nga ng mga karanasan na kung saan ay ibabagsak po tayo ng kaaway. Magkakaroon din po tayo ng kabiguan. Magkakaroon din po tayo ng mga pagsubok, ng mga kahirapan. And this is cross, my dear friends. Your cross and your death. Sundan po natin ang sinasabi ni Santo Pablo, Galatians chapter 2. For I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Your cross, your death. Habang tayo po ay nakakaranas ng mga pagnanais na tayo po'y maglilingkod sa Panginoon, kagaya ng ating Panginoon, sa Kanyang hakbangin, sa kaligtasan ng bawat isa sa atin, kailangan po nating sundan din ang pattern ng Kanyang buhay, ang bakas na Kanya pong tinunton. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. Naririto sa bawat araw, si Santo Pablo ay namamatay. May bahagi sa kanya na dapat pong ilibing at may bahagi na dapat po ang buhay ng ating Panginoon ang siyang ipalit until such time si Kristo na ang siyang nabubuhay sa kanya. Romans chapter 8, verse 13. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Holy Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Mayroong pagkamatay at mayroong pagkabuhay. Each day, nagnanais po tayo na bulay-bulayin, lalo tigit sa panahon po ng itinakdang celebration, ang kamatayan at pagkabuhay, my dear friends, ay maaring mamatay sa kasalanan, subalit mabubuhay sa buhay ng ating Panginoon. Yan ang bawat araw na nararanasan natin na dapat po nating ipagdiwang. Christ liveth in me. I live in Christ. Titus chapter 2, verse 13. Looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. This is now the anticipation of New Eden. My dear friends, kayo na nandyan na nakikinig, ang atin pong tinuntong o tinuntun, nilandas na mga kaganapan at mga pangyayari sa Biblia ay magkakaroon ng bakas sa atin pong buhay. At hanggang sa tayo po ay nag-a-anticipate ng panibagong umaga, ng panibagong umpisa ng buhay na kung saan ay inihanda ng ating Panginoon sa mga sumasampalataya sa Kanya. Na sa bawat sandali ng kanilang buhay, samantalang sila po ay nasa sanay at naging kagawian at bahagi na ng kanilang buhay sa bawat linggo, ang pag-alaala ng kung ano ang celebration ng creation and celebration of redemption.
Here it comes. Magkakaroon ng katuparan. For us, the new heavens and the new earth, which I shall make, shall remain before me, saith the Lord. So shall your seed and your name remain. And it shall come to pass that from one new moon to another, and from Sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, saith the Lord. Panibagong umpisa ng bagong buhay sa buong sangkatauhan. Remember the Sabbath day. Let us celebrate it every week. Nais ng Diyos na tayo po'y matuto ng tungkol po sa Kanya. Nais ng Diyos na hindi siya kalimutan. Nais ng Diyos na tayo sa atin pong pamumuhay ay mayroon pong ugnayan sa Kanya, regular, na tayo po ay nasa sa Kanya sa lahat ng panahon, kumikilala, naglilingkod, umaasa. Nais kong mag-alay ng panalangin para sa iyo, kaibigan. Tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos sa manaming nasa langit, sa sandaling ito, sinadya mong magkaroon po ng disenyo, ang takbo ng mga pangyayari na kung saan nais mo po na ito'y aming sundan. Sa bawat takdang panahon ay mayroon kang aral na nais iparating sa amin. Sa simula pa lamang ay nagkaroon po ng ugnayan ang manlalalang at ang mga nilalang. Nasa araw ng celebration ng creation, ipinakita mo na ikaw ang siyang makapangyarihan sa lahat, na tanging nagpapahalaga sa mga nilikha mo. Nang ito'y nasira at nang ito'y maibagsak ng kaaway, nasundan po namin ang isang celebration na naglalarawan na sa ganun pa ring araw, itinuturo mo na aming gunitain kung ano ka sa pagmamahal sa bawat isa sa amin. Sobra-sobrang pagmamahal mo na mas higit pa sa kamatayan. Nang kamatayang yun ang siyang kabayaran ng nagawang hakbangin ng tao, nalimutin ka bilang Diyos. Nagalangin ka bilang nagmamahal na tagapaglikha. Si Kristo ay namatay upang mabuhay na sa bagong umpisa ng linggo na amin pong tatahakin ay may pag-asa kaming hahawakan na kung saan ay naglalarawan ng pag-asang darating na sa muli. Wala nang babagsak pa na kaaway sa iyong kaharian at paghahari. At wala nang kaaway na kung saan ay bibiktima sa mga nilikha mo, lalo tigit sa iyong mga niligtas at tinubos. Salamat sa mahalagang aral o leksyon ng araw ng Sabat na kung saan sa Ten Commandments, ito lang po ang bumabanggit na hindi dapat kalimutan, ang takdang araw na kung saan ay may kasaysayan ng pagsi-celebrate. Sa bawat araw na yun, ay yun isinusulat sa amin pong isipan ang pag-asang nagniningning na inaasam-asam po namin na sa pagbabalik ng aming Panginoong nabuhay mula sa kamatayan at sa bibingan na sinilyuhan sana ng kaaway, darating siya upang magkaroon po ng bagong umpisa ang buhay na tuloy-tuloy at hindi na matatapos magpakailan-kailanman
na puspos ng kaligayahan, puspos ng katahimikan, puspos ng buhay na hindi na matatapos, na walang luha at walang kamatayan. Sa gabing ito, nawa ang iyo pong pagbabasbas ay gawad sa bawat sumubaybay mula sa umpisa hanggang sa matapos ang programang ito, ng banal na Espiritu na siyang garantiya mong isisilyo sa bawat isang tatanggap sa kay Kristo ng may buong pananampalataya at ng may alab sa paglilingkod ay magkakaroon ng katuparan ng iyong pangakong iniwan. Padalan din po kami ng iyong mga anghel na siyang magiging kapiling namin, kasama namin sa tuwi-tuwi na. Marami pong salamat sa iyo pong pagtugon sa aming panalangin. Ito'y samot-hiling namin sa pangalan ni Kristo Jesus, naming tagapagligtas. Amen. God bless us all. Maraming salamat. How can we help your children develop wise management of their resources and to invite God into their financial life? Let's see what Ellen G. White suggests. That parents and teachers should make the study of figures something practical very early in children's lives. Children should learn through practice how to rightly use money. This money may be supplied by the parents as an allowance or be earned by the child. It should be used to purchase their clothing, books, and other necessities. They must be taught how to select and purchase those necessities. They must keep an account of their expenses. A report of expenses is strongly encouraged, which could result into getting the next allowance. If they are taught to put God first, they will choose tithe and promise as the first two actions after any new income is received. Then their savings will be the next, all before any other expenses may be met. It will lead them to a life of simplicity and frugality, more in line with a Christian lifestyle. Ellen G. White also says that teaching those lessons at a young age will not only encourage habits of benevolence, but will also teach them how to give, not from the mere impulse of the moment, but regularly, systematically, and will help them to remember who is the source of their income, linking their hearts to the one who is the real provider. By providing an allowance and this kind of education, parents are preparing their children not only to have a more successful life on this earth, but also eternal life. As you return your tithes and promise, pray for the younger generations of the church. May we put our desires last and God first. Friends, I'm happy to connect with you again as the world continues to slowly move forward out of the coronavirus situation. We're seeing some places opening up and people starting to move into what has been termed the new normal. As we face whatever may lie ahead, this is an excellent time to dig into the Word of God, which never changes, and particularly into prophecy, as it provides assurance that God's Word is
absolutely true. For the last 2 weeks, we've been looking at the prophecies found in the book of Daniel. And today, we will look briefly at the pivotal chapter of Daniel, chapter 8. Now, this chapter is so deep, we can't cover everything in it during this short time together. However, let's look at a few highlights. Daniel 8 begins in the time of Medo-Persia, symbolized by the ram with 2 horns, as the angel explains in verse 20. The ram is defeated by the goat coming from the west without touching the ground, having a prominent horn symbolizing Greece and Alexander's amazingly rapid conquest. Now, the 4 horns that replaced the prominent horn symbolized the division of Greece among 4 of Alexander's generals. Out of one of the 4 winds came a little horn that expanded first horizontally, as we see in verse 9, symbolizing pagan Rome's conquest of Greece, and then vertically, as we see in verses 10 through 12, symbolizing papal Rome's usurping the powers and prerogatives that belong to Jesus, called here the Prince of the Host. Now, the casting down of the stars and the host represent the persecution of God's people, and casting down the place of the sanctuary indicates that the papal power would seek to displace Jesus' ministry in the heavenly sanctuary with a counterfeit priesthood and system of salvation. And now the climax of this vision, it comes in Daniel 8, 13 and 14. Then I heard a Holy One speaking, and another Holy One said, "How long will the vision be concerning the daily sacrifices and the transgression of desolation, the giving of both the sanctuary and the host to be trampled underfoot?" And he said to me, "For 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed." You know, that question of how long has been asked by God's people again and again. For example, in Joshua 18, verse 3, Joshua asked how long Israel will wait and neglect to go and possess the land God has given to them. In 1 Kings 18:21, Elijah asks the people, "How long will you falter between 2 opinions?" In Psalm 94, verse 3, we read, "Lord, how long will the wicked triumph?" And in Daniel 12, 6 and 7, we read, "How long shall the fulfillment of these wonders be?" And the answer is given, "For a time, times, and half a time. And when the power of the holy people has been completely shattered, all these things shall be finished." Since we have very limited time here together, let's summarize some of the key points, putting the 2 passages from Daniel chapter 8 and chapter 12 together. We learn that after the end of the 3.5 times, or 1,260 prophetic days, symbolizing 1,260 literal years, the little horn would be put down, which actually took place in 1798, leading up to the end of the 2,300 days or years in 1844, when the truth of Christ's heavenly ministry would begin to be restored. In 1844, the cleansing of the heavenly sanctuary would begin, referring to the judgment of God's people and revealing who will be a part of Christ's kingdom. So, you know, dear friends, the subject of Christ's ministry in the heavenly sanctuary is so important for us to understand. In that marvelous book, The Great Controversy, page 488, we read,
The subject of the sanctuary and the investigative judgment should be clearly understood by the people of God. All need a knowledge for themselves of the position and work of their great high priest. Otherwise, it will be impossible for them to exercise the faith which is essential at this time, or to occupy the position which God designs them to fill. Now, in our video next week, we're going to talk about the heavenly sanctuary, what Jesus is doing there, and how it relates to us right now. It's such a vital and relevant message for us today. In closing, I'd like to encourage you, be of good courage. Jesus Christ, our high priest, is ministering for us right now in the heavenly sanctuary, just as Scripture has indicated. We can have confidence in Him and in His holy word. Let's pray. Father in heaven, be with each person around this globe right now and help them to realize that prophecy has been given to us to assure us and to encourage us, and that you have provided all for us as we move into these very last days of Earth's history, and that Jesus is working for us in the most holy place of the heavenly sanctuary right now. Thank you for what He's doing in the investigative judgment, and we are so grateful that His blood and His grace can cover us as we submit to Him every day. Thank you for the promise of your soon coming, and Lord, help us to be your hands and feet in healing and hope that is so much needed in this world. In Jesus' name, amen. So I've heard the church talk about this plan called I Will Go. It's got my attention, but what is it? I Will Go is the brand new strategic plan for the Seventh-day Adventist Church. The phrase is rooted in key passages like Isaiah 6, when Isaiah responded to God's call by saying, "Here am I, send me." And Matthew 28, when Jesus said, "Therefore go and make disciples." Now it's our turn. The strategic plan is part of our response. It will do two things. 1, equip you with what you need to embrace your call to mission. And 2, provide you with indicators to track your progress as you respond, "Okay, Jesus, I will go." I think I'm following, but what is that mission? I'm glad you asked. Our mission as Adventists is to make disciples of Jesus Christ who live as His loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' messages in preparation for His soon return. It is a big task, but no one has to do it alone. We have a massive support system of more than 21 million members in over 160,000 congregations throughout the world. Phew, that's a lot of members. Have we made progress? With that many, how could we not? But we're always open to improvement. I Will Go builds on the success of our previous strategic plan called Reach the World, where we set out to, Let me guess, reach the world? What gave it away? Following Reach the World, the church evaluated the effectiveness of our different initiatives worldwide to gain valuable insights for the future. Basically, after years of work and research, we developed that evaluation system and transformed it into a strategy that will run from 2020 to 2025, which we're calling I Will Go. Okay, evaluation. Got it. What happens with those insights? Adventist church leaders create a plan and then what? Just tell the world what to do? Not at all. All that research will only be worthwhile if Adventists all around the world engage, collaborate, and innovate right where they are. I Will Go isn't about telling you what to do. It's about helping you follow through with what God has already placed on your heart. Every spiritual influencer needs support to be successful, and the church wants to provide that. Ooh, I like the idea of getting support. So how does it work? I Will Go is made up of 10 objectives that are divided into 3 areas of impact: mission, spiritual growth, and leadership. Each objective has its own key performance indicators, or KPIs for short. KPIs are measurable ways to help you determine whether or not you are achieving your current objective. There's no sign-up needed. They're there for you as you need them. Think of them like segments in a progress bar. Progress tracking sounds great.
But what if I don't even know where to start? Don't worry. The KPIs also serve as a sort of brainstorming tool with examples to help you get started. Some KPIs are intended for those in church leadership roles. Others are intended for individuals like you and me. And the objectives can help you determine which KPIs to use. The great thing is, if the Holy Spirit inspires you to create something completely new that isn't on the list, yet accomplishes the mission, go for it. What about church initiatives we've already been doing? Does this mean that we'll replace them? Nope. Initiatives like digital evangelism or revival and reformation are actually methods of fulfilling the I Will Go plan. Take, for example, the TMI initiative. Too much information? No, total member involvement. Oh, I've heard of that. It's where all members of the Adventist Church are involved in some form of intentional mission. Yes, sir. TMI is just one way to fulfill the I Will Go plan because it seeks to involve everyone. I'd share more, but I don't want to give you too much information. I see what you did there. So basically, the I Will Go strategy helps Adventists like me create brand new initiatives and improve the initiatives that we already do. You got it. I Will Go is not some feel-good slogan for lukewarm members to comfortably observe mission from afar. If we're serious about completing the mission, we need to strategize. That's why we're urging all who bear the Adventist name to understand and embrace the I Will Go strategic plan, from the areas of impact down to the KPIs. We may talk the talk, but the I Will Go plan translates our mission into tangible, realistic goals in order to walk the walk. By applying them, we can ensure we practice what we preach. I think I get it now. This is a rallying cry for Adventists everywhere to fully embrace the calling God has placed on them. Jesus commanded, "Therefore go and make disciples of all nations." And this is our opportunity to say, "I will go." Whenever the Holy Spirit inspires you with ideas for how you and your local church can make an impact, we challenge you to respond, "I will go." The new coronavirus or COVID-19 is an aggressive respiratory infection that's spreading around the world. What are the symptoms? Fever, cough, muscle pain, and shortness of breath, similar to a respiratory infection like the flu, which can lead to severe pneumonia. But there's hope. You can protect from coronavirus by washing hands frequently with soap and water for at least 20 seconds, avoiding close contact with people who are sick, covering your cough, avoiding touching eyes, nose, or mouth, disinfecting touch surfaces and objects as often as possible, staying home if you're sick, and seeking medical care immediately. Remember, the Word of God says, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand."